Sa malamig na hangin ng Tagaytay, sa isang kilalang restaurant na may tanawing parang postcard mula sa langit, nandoon si Bea Zamora. Kilala bilang palaban, prangka, at tomboy na waitress na hindi lang basta-basta ang dating. Hindi siya yung tipikal na babaeng inaasahan mong makikita sa isang high-end na kainan. Suot niya ang black slacks, polo shirt na nakatuck-in, at sapatos na parang pambasketball. Maikli ang kanyang buhok. Palagi siyang may hawak na notebook para sa mga orders. Bea, table 7, may bagong dating. Mukhang mayaman. Ingat ka sa pananalita ha. Saad ng head nila na si Maris mula sa counter. Umiling si Bea habang kinukuha ang tray. Ingat sa pananalita? Abay, trabaho ko to. Hindi ko naman sila mumurahin, no? Napangiti si Maris. Sanay na siya sa ugali ni Bea. Palaban, pero marespeto. Prangka, pero hindi bastos. Yung tipong alam mong hindi ka pagtatakpan kapag may mali ka. Pero siya rin ang una magtatanggol sa'yo kapag inaapi ka. Nilapitan ni Bea ang table 7. 3 tao. Isang mag-asawang sosyal ang dating at isang batang babae na mukhang college student. Good evening po. Welcome to Luna's Garden. Ako po si Bea, ang magsisilbi sa inyo ngayong gabi. Malumaning yung bungad habang nakangiti. Napatingin agad ang ginang sa kanya mula ulo hanggang paa. Halatang nagtataka sa pananamit ni Bea. Ha? Waitress ka ba talaga? Tanong nito halatang may pagkutsa. Last time I checked, opo. Sagot ni Bea sabay turo sa name tag niya. Bea Zamora, senior waitress. Pwede ko na po bang kunin ang order niyo? Tumikim ang lalaki. Iced tea for me? Then yung inihaw na salmon. Medium well. Got it. Kaya po ma'am. Tanong niya sa ginang. Kalmado pa rin. Water lang. At huwag ka masyadong dumikit-dikit sa tabi ko, baka madumihan ako. Napataas ang kilay ni Bea. Pero piniling niyang ngumiti. Opo, didistansya po ako. Kayo po miss? Nilingon niya ang dalagang babae. Same sa dad ko. Tsaka extra rice please. Nang makaalis si Bea para dalhan ng order sa kitchen, agad na nagkomento si Maris. Ano na naman? Ano sabi ng madam? Gusto raw wag ko siya dikitan. Sagot niya sabay irap. Hay Diyos ko. Ikaw pa yung waiter na may pinakamalinis sa sapatos dito? Oo nga, di ba? Sagot ni Bea habang nilalapag ang order slip sa chef. Habang naghihintay sa preparation ng order, isang bagong waiter na si Carlo ang lumapit sa kanya. Ate Bea, wala ka bang plano mag-ayos minsan? Alam mo yung parang konting lipstick, konting ayos ng buhok. Napatingin si Bea dito. Bakit? Hindi ba sapat tong charm ko? Aniya sabay kindat. Tumawa si Carlo, pero halatahan ka ba? Hindi po. I mean, pang restaurant kasi ito, di ba? Baka nakakalimutan mo, Carlo. Waitress ako dito. Hindi beauty queen. Tsaka kung may magreklamo, edi magreklamo sila. Tsaka, kung gusto talaga nilang magreklamo ng bongga, lumapit sila sa management. Hanggat maayos ang trabaho ko, okay na yun. Biglang lumapit si Chef Marco. Bea, ready na order mo. Salamat, Chef. Kinuha ni Bea ang tray. Huminga muna siya bago lumapit sa table 11. Here's your iced tea, sir. Inihaw na salmon, medium well. Water for you, ma'am. At inihaw na salmon din with extra rice for you, miss. Isa-isa niyang nilapag na maayos sa mga pagkain. Tumingin ulit ang ginang sa kanya. Sigurado ka ba ikaw nagsilbi niyan? Baka nadampian na yan ng kung ano-ano. Napapikit si Bea. Bagong umiti. Ma'am, sa training po namin dito, hygiene na isa sa pinaka-importante. Lahat ng staff, kahit tomboy pa, sinisigurong malinis ang serbisyo. Pero kung may duda po kayo, pwede nating palitan.
Natahimik ang ginang. Napansin ng anak nito ang tensyon kaya nagsalita na. Mom, okay na yan. Ang sarap nga tignan ng salmon, no? Tumango lang si Bea at umalis pabalik sa counter. Nakasalubong niya ulit si Maris. Pambihira, Bea. Kaya idol kita eh. Oh, bakit? Ang galing mo sumagot ng hindi bastos ha. Ang taray pa rin para may respeto. Sanay na ako. Lahat ng klase ng tao, na-servan ko na. Lahat na may sinasabi, sa suot ko, sa pananalita ko, sa kilos ko. Nasagot ko na rin yan. Pero alam mo Maris, wala akong pake eh. Wala akong utang na loob sa opinion nila. Eh hindi ka ba napapagod? Sa judgment? Napapagod. Pero hindi ako sumusuko. Alam mo kung bakit? Bakit? Dahil po ang respeto ko sa sarili ko. Alam ko kung sino ako at hindi ko kailangan baguhin yun para lang masabing acceptable ako sa paningin nila. Natahimik si Maris at ngumiti. Kaya ikaw yung idol ng mga baguhang waiter dito eh. Hindi lang dahil magaling ka, kundi dahil hindi mo kinakahiya kung sino ka. Isang oras ang lumipas. Natapos ang dinner ng table 7. Nagbayad ang lalaki at bago umalis, nilapitan siya ng anak nila. Miss Bea? Yes, miss. Thanks po sa lahat na inasikaso nyo. Ang bait nyo. Sana, mas dumami pa kayong ganyang tao. Ngumiti si Bea at bahagyang yumuko. Salamat din, miss. Kaya rin, ingat sa biyahe. Habang papalayo ang pamilya, napatingin si Bea sa langit. Ang hangin ng Tagaytay ay malamig pa rin, pero mainit sa dibdib niya ang pakiramdam. Kasi kahit ilang masakit na salita pa ang ibato sa kanya ng mundo, alam niyang hindi siya kailanman yuyuko. Kilala siya dito. Si Bea Zamora. Prangka, palaban, tomboy. At walang sino man ang kayang baguhin yun. Sa sumunod na gabi, mas malamig pa ang simoy ng hangin sa Tagaytay. Punuan na naman sa Lunas Garden. Mga pamilya, magkasintahan, barkada, at ilang mga dayuhang turista. Tulad ng dati, alerto si Bea sa bawat galaw, sa bawat order, sa bawat mesa. Palaging nakaredy ang kanyang tray. Pero ngayong gabi, may hindi inaasahang mangyayari. Habang palabas na siya mula sa kusina, hawak ang dalawang iced tea, napalingon si Bea sa may bandang terrace. Doon niya nakita ang dalawang lalaking magkausap. Isa sa kanila ay mukhang lasing na, habang yung isa tahimik lang. Nakayuko at halatang iniiwasan ng tensyon. Mapapansin agad sa kilos ng lasing na lalaki na agresibo ito. Namumula ang muka. May hawak pong bote ng beer at pasulpot-sulpot ang tawa na parang mayabang. Ang arte mo naman, tol. Umiinom lang tayo tas ayaw mo sa mga biro ko. Ano ka, bakla? Malakas na sigaw ng lasing. Napahinto si Bea. Nakita niya na patayo ang isang waiter para sa nalapitan ng mesa. Pero inunat niya ang braso. Ako na. Bulong niya dito. Dahan-dahan siyang lumapit. Nilapag muna niya ang hawak sa isang bakanting mesa. Saka tuluyang humarap sa dalawang lalaki. Sir, malamig ang boses niya. Pwede ko ba kayong pakiusapan na huwag kayong sumigaw? May ibang guest tayo sa paligid. Napalingon sa kanya ang lasing. At ikaw? Sino ka, manager? Mukha kang ang waitress eh. At teka, hindi pala. Mukha kang gusgusin. Parang lalaki. Baka waiter. Hindi waitress. Tahimik lang si Bea, pero matalim ang tingin. Babae po ako, sir. Waitress nga ako dito. Di ba halata sa boses ko? Pero kahit di ako manager, pwede ko kayong patigilin kapag may binabastos kayo. Binabastos? Tawa ng lalaki. Tapos, sinuntok ng marahan ang balikat ng kasama niya. Eh di ba totoo naman? Ang tahimik, palambot-lambot. Baka mamaya, ito yung tipo nagpapagamit sa mga bakla. Hindi napigilan ni Bea ang sarili. Isang malakas at mabilis na suntukan tumama sa panga ng lalaki. Tumumbay ito mula sa kinauupuan niya.
Nahulog ang bote ng beer sa sahig at napalingon ng halos lahat ng customers sa paligid. "Bea!" Sigaw ni Maris na agad lumapit mula sa counter. Pero hindi natinag si Bea. Nakatingin pa rin siya sa lalaki sa sahig, habang ang dibdib niya mabilis ang kabog. "Alam mo kung ba't kita sinuntok?" Mariing tanong ni Bea. "Dahil hindi mo lang binastos yung kasama mo. Binastos mo lahat ng taong pinipiling manahimik kahit naaapi na. Binastos mo yung karapatang maging tahimik, maging malambot o kahit ano paman." Nagpumilit na tumayo ang lalaki. Hawak ang pisngi niya. "Sisiraan ko kayo sa manager niyo." Nagmura pa ito. "Sige lang. Ako na mismong kakaladkad sa'yo papunta doon." "Bea, teka." Hinila siya ni Maris. "Baka masampulan ka. Baka kasuhan tayo." "Hindi ako natatakot, Maris. Kung may kailangang ipaglaban, lalaban ako. Hindi ako lalagpas lang na parang wala akong nakita." Dumating ang restaurant manager, si Sir Dennis, matanda na, pero kilala sa pagiging patas. Nilapitan nito si Bea at ang lasing. "Ano nangyayari dito?" tanong ni Sir Dennis. "Muntik ko nang mapatay ito, sir." Diretsong sagot ni Bea. Binastos niya yung kasama niya, nagsalita ng walang respeto. "Hindi ko gusto kaya sinuntok ko." Tinignan ni Sir Dennis ang lasing na lalaki. "Sir, may CCTV tayo. Pwede naming i-review yun kung gusto niyo." Biglang tumahimik ang lalaki. Tumingin sa kasama niyang tahimik pa rin at hindi makatingin kahit kanino. "Kuya, okay ka lang ba?" tanong ni Bea sa kasama ng lalaki. Tumango ito. "Salamat. Hindi ko alam kung paano ko yan mapapatigil. Wala akong lakas ng loob." "Okay lang. Di mo naman kailangan lagi lumaban mag-isa. Minsan may tutulong sa'yo. Kahit di mo kilala." Nagpa siya ang manager na paalisin ang lasing na lalaki. Humingi ito ng paumanhin sa lahat ng guest. Habang si Bea tahimik lang na bumalik sa counter. Tumingin siya sa kamao niyang bahagyang namaga. Tapos, tumingin sa salamin sa likod ng bar. "Bea," saad ni Maris. Sabay abot ng yelo sa maliit na towel. "Ayos ka lang?" Ngumiti si Bea, pagod pero matatag. "Ayos lang ako. Sakat lang ng konti. Worth it ba? Lagi. Basta para sa tama, worth it lagi." At habang tuloy pa rin ang galaw ng restaurant, habang patuloy ang paghampas ng malamig na hangin sa mga bintana, nanatiling matatag si Bea Zamora. Palaban, prangka at ngayong gabi, hindi lang waitress, kundi tagapagtanggol ng karapat-dapat galang. Pagka-uwi ni Bea sa maliit niyang kwarto, inubad niya ang suot na jacket na amoy mantika at kape. Saka umupo sa gilid ng kama, habang hawak ang kanyang namamagang kamay. Tahimik. Walang ingay kundi ang mahinang pag-ugong na electric fan sa kisame at ang patak ng ulan sa labas. Pero sa loob ng utak niya, parang may mga sigaw pa rin hindi nawawala. Nasa drawer pa rin ang lumang Polaroid photo. Naroon si Bea, 7 taong gulang, nakadress, yakap ng isang matandang babae, ang kanyang lola Emmy. Siya ang unang tumanggap kay Bea kahit pa noon pa man. Mas gusto niya ang mga laruan ng mga pinsan niyang lalaki. Ito rin ang unang nagtanggol sa kanya sa harap ng mga tiyuhin niyang lasing. "Lola Emmy," bulong niya, habang mariing pinipikit ang mga mata. Napasinghap siya. "Ikaw lang naman talaga yung kumakampi sa akin noon, di ba?" Parang naririnig pa niya ang boses ng kanyang lola sa kanyang mga alaala. "Huwag mong ikahiya ang sarili mo, apo. Kung saan ka masaya, doon ka." Pero hindi ganun ang mundo. Hindi ganun ang mga tao sa paligid niya. Hindi ganun ang mga tiyuhin niya. Nalasing kapag Pasko. Hindi ganun ang mga kaklase niya noong elementarya. Hindi ganun ang mga magulang niya. Hindi kailanman nagsalita kapag may bumabatikos sa kanya, hanggang sa namayapa na ang mga ito. Biglang nag-vibrate ang cellphone niya.
Napatigil si Bea. Tumingin sa screen. Hello po? Bea, apo? Boses yun na may pagod pero malambing. Kumusta ka na riyan? Bakit ngayon ka lang nagparamdam, ha? Napahagat labis si Bea. Pasensya na, Paula. Busy lang sa work. Work ka dyan. Alam ko may problema ka. Nararamdaman ko yon. Abay, ilang araw na ako hindi mapakali sa kaba. Bea? Lola? Pagod na po ako. Doon nabasag ang katahimikan. Bumuntong hininga si Lola Emmy. Apo, sabihin mo sa akin. Anong nangyari? Naglakad si Bea pabalik sa drawer. Hawak-hawak pa rin ang Polaroid. Kanina, may lalaking pinagsalitaan ng hindi maganda. Tapos, last time po sa restaurant may sinabing hindi maganda yung isa kong katim. Parang joke daw pero nakakaubos mo ng pasensya la. Parang paulit-ulit na lang na pinapaalala nila kung gaano ako kaiba. Sinabi mo ba sa kanila na mali yun? Hindi ho. Tumawa lang ako kasi kapag nagsalita ako pa yung nagiging masama. Ako pa yung sensitive. Tahimik si Lola Emmy sa kabilang linya. Ganon din noon la. Naalala mo yung birthday ko dati? Yung niregaluhan ako ng pahalda. Dugtong ni Bea habang unti-unting naluluha. Apo, naalala ko yun. At naaalala ko rin kung paano kita pinagtanggol. Napapikit si Bea, tumutulo na ang luha. Pumunta ka sa akin noon. Sa likod ng bahay, iyak ka ng iyak. Sabi mo ayaw mo. Pero anong sabi ko sa'yo, ha? Na wag ako matakot sa totoong sarili ko. Oo, yan mismo. Kaya ngayon, gusto kong ulitin mo yon. Sabihin mo sa akin, apo. Hindi dapat ako natatakot sa totoong ako. Tumangu-tango siya. Habang inuulit-ulit yun sa kanyang isipan. Biglang tumahimik si Bea. Hawak pa rin niya ang lumang Polaroid. La? Ano yun? Namimiss na kita, la? Namimiss din kita, apo. Gusto mo bang dumaan dito sa probinsya? Sa weekend? Magluto tayo ng sinigang. Yung gustong-gusto mong maasim na maasim. Pwede po ba yun? Kahit isang araw lang? Anong kahit? Siyempre pwede. Bahay mo rin ito, Bea. Dito walang huhusga sa'yo. Dito, ikaw lang si Bea. Hindi yung version na gusto ng mundo, kundi yung tunay. Salamat po, la. Wala iyon. Alam mong palagi ako narito. At tandaan mo, apo, kahit pa hindi ka tanggap ng lahat, tanggap kita, buong buo. La, pwede po bang huwag mo akong bitawan? Hindi kita bibitawan. Kahit kailan. Kinabukasan bumangon si Bea na maginhawa ang dibdib. Bitbit ang Polaroid. Nilagay niya ito sa bagong frame. Hindi niya ikukubli ang alaala. Hindi niya ikakahiya ang sarili. Table 6, Bea. Inabot ni Karen ang order slip. Habang abalang nakatingin sa bagong pasok na customer. Isang lalaking pamilyar sa kanila sa Lunas Garden. Ilang linggo na rin mula nung unang tumuntong ito sa restaurant. Ay nako, ayan na naman si mapanghusga. Mukhang hindi makaget over sa lasa ng sinigang natin. Bumabalik-balik eh. Bulong ni Karen sabay irap. Pwede rin namang bumalik-balik para manlait ng staff. Tugon ni Bea habang kinukuha ang tray. Tumitig siya sa customer, si Will Montemayor. Formal ang suot, corporate na corporate.
Palaging itim ang polo, nakaslik na relo. Palagi rin siyang nakatitig. Hindi yung tingin na interesado, kundi yung parang binabasa at sinusukat kung karapat dapat kang naroon. Naglakad si Bea papunta sa mesa ni Will. Good evening, sir. Here's isang baso muna ng tubig, please. Maarting sabat nito bago matapos si Bea. Hindi siya tumingin sa babae. Nakatingin ito sa menu, parang bored. Tumaas naman ang kilay ni Bea. Ayos lang, sir, pero nasa dulo po yan ang order slip niyo. Mainit po ba ang ulo niyo kaya tubig agad ang hanap? Tumitig si Will. Doon na naman yung tingin. Yung para bang may gusto siyang sabihin pero pinipigilan. Hindi mainit ang ulo ko. Gusto ko lang ng tubig. Malamig nitong sagot. At sa dami ng waiter dito. Ba't ikaw pa rin yung lagi nagsiserve sa akin? Hindi napigilan ni Bea ang ngiti. Sarkastiko. Pasensya na, sir. Hindi po kasi ako choosy sa customer. Kahit anong tingin pa ang iba to sa akin, carry lang. Isang iglap, nagkaroon ng katahimikan. Tinignan siya ni Will mula ulo hanggang paa. Mula sa kanyang button-down shirt na nakatuck-in sa slacks hanggang sa combat boots na black on black. Nasa kanya ang aura ng isang babaeng hindi sumusunod sa standards ng karamihan. Interesting. Bulong ni Will. Mukhang mas makulit ka sa unang tingin. Makulit? Hindi po, prangka lang. Sayang din tong boses ko kung tatahimik lang ako sa mga tulad nyo. Tumawa si Will. Hindi malakas. Isang maikling tawa lang na para bang hindi niya inaasahan ang sagot ni Bea. Napansin ko lang. Wala kang pakialam kahit titigan ka ng mga tao. Bakit ko kailangan magkaroon ng pakialam? Dapat ba? Sa mundong to? Oh, most people care. Gumisi si Bea at lumapit ng konti sa lalaki. Di, doon na lang po kayo sa most people. Ako? Sa sarili ko lang ako nagpapakatotoo. Ayoko magpanggap para sa kaginhawaan ng ibang tao. Nagkatinginan sila. Daring. Sambit ni Will. Bumubuka ang labi niya sa bahagyang pagkabighani. May nakikita ako sa'yo na hindi ko alam kung dapat ikahanga o ikainis. Wow! Irap ni Bea sa may hawi ng bangs. Ang lalim niyo, sir. Kung gusto niyo magpa-psychoanalysis, may therapy po sa kabilang kalye. Napakurap si Will sa hangumiti. Bahagyang natunaw ang lamig sa mukha nito. Ano nga pala pangalan mo? Tumalikod si Bea para maglakad pabalik sa counter. Pero sumagot siya habang naglalakad. Hindi ko obligasyong sabihin sa taong mahilig manghusga. Saka wala ka bang mata? Ani Bea. At inikot ang kanyang nameplate para hindi makita ng lalaki kung anong kanyang pangalan. Pagdating sa counter, sinalubong siya na maingay na tawa ni Karen. Grabe, parang may sparks. Sparks? Girl, hindi ako interesado sa lalaking may tingin na parang may sinusuring kaso. Pero aminin mo, may tsura, no? Yung parang bad guy sa teleserye. Inikot ni Bea ang mga mata. Alam mo kung ano mas mainit kaysa sa tsaa? Yung judgmental niyang pagtingin sa mga tao. Di ko yan gusto. Pero bumabalik siya. Problema niya na yon. At habang abala siya sa paghahain sa ibang mesa, hindi niya maiwasang mapansin na nakatingin pa rin si Will. Nakatingin habang iniinom ang tubig. Nakatingin habang tila sinusukat kung ano bang klase ng tao si Bea Zamora. Hindi niya alam kung dapat siyang mainis o matawa. Pagka-out ni Bea ng 10:00 ng gabi, agad niyang hinubad ang apron at tinupi ito ng maayos. Uy Bea, sabay na tayo pa uwi. Sigaw ni Karen habang isinusuksok ang payong sa bag. Ikaw na muna, magkakapilangan ko sandali. Sure ka? Baka abutin ka ng lalim ng gabi lakas ng ulan Wala na yung ulan na yun mamaya. Ako pa. Siyempre gising ako.
Hihintayin kung tumila yan. Umakyat siya sa rooftop ng cafe-restaurant kung saan pwedeng mag-break ang staff. Doon siya madalas magpahinga, manigarilyo minsan, o simpleng tumunganga lang. Kumuha siya ng mainit na kape mula sa vending machine. Umupo sa isang sulok at pinagmasdan ang basang paligid. Wala pa siyang 2 higop ng kape nang biglang bumukas ang pinto. Si Will. Naka-hoodie ngayon. Basa ang laylayan ng pantalon. Hindi agad siya nagsalita. Tinignan lang si Bea mula sa di kalayuan. Bumuntong hininga si Bea. Kala ko tapos na ang shift ko. At parang may pahabol pa. Coincidence lang. Pauwi na rin ako. Naisipan kong dumaan dito. Yun lang? Sa lakas ng ulan? Sa rooftop ka dumaan? Sabay angat ni Bea ng kilay. Hindi mo talaga ako papakitaan ng kahit konting interes, no? Di naman ako bayad para maging friendly sa labas ng shift, sir. Lalo na kung wala akong dahilan. Umupo si Will sa kabilang mesa. Hindi siya umimik agad. Parang pinagmamasdan kung paano gagalaw si Bea. Paano ito hihigop ng kape. Alam mo, inisip ko minsan kung anong pinanghuhugutan mo ng tapang. Hindi ka ba napapagod? Tumawas si Bea. Napapagod? Oo naman, syempre. Pero hindi ibig sabihin nung titigil ako. Hindi kasi ako gaya ng iba. Na kapag hindi na kaya, nagpapanggap na lang para may peace. Baka naman hindi pagpapanggap yun. Baka maturity lang. Ganun ba? So pag hindi ako ngumiti sa mga taong ayoko, mature na ako agad? Hindi naman sa ganun. Bumaling si Bea sa lalaki. Nagtama ang kanilang mga mata. Look, Montemayor, wala akong issue sa'yo. Pero kung dumadaan ka dito gabi-gabi para lang tanungin ako kung ba't ako ganito, nasasayang lang oras mo. May sarili ako mundo, wala ka na ron. Tumingin si Will sa basang bubong. Parang may gusto siyang sabihin pero hindi matuloy. Ikaw, Bea Zamora, matigas ka. Pero may nakita akong butas sa pader mo. Pader ko yan, wala kang paki dyan. Walang kahit na sinong may karapatang sirain yan. I'm not here to ruin anything. Ano ba talagang hanap mo, sir? Sabihin mo na para matapos na. Curious ako. Curious? Muling ulit ni Bea, may konting inis na sa boses. Hindi ako exhibit sa museum. Hindi rin ako kwento na pwede mong basahin at tunawain. Kung gusto mong ma-entertain, manood ka ng movie. Ngumiti si Will. Hindi maipinta kung amused ba o lalo nabibighani. Bakit hindi kita mapatahimik? Siguro kasi, bihira yung mga taong katulad mo. Hindi nagpapaloko, hindi nagpapaapekto. Baka kasi, hindi mo kaya kapag may babaeng hindi sumusunod sa script na gusto mo. Sagot ni Bea, sabay tayo at inom ng huling lagok ng kape. Tama na itong usapan na to, pauwi na ako. Sabay na tayo. Hindi, Bea. Hindi ko kailangan ng kasabay. Lalo na yung nagmamagaling magbasa ng tao. Mag-ingat ka sa ulan Montemayor. Baka lamigin ka. Pero okay lang. Kung magkakasakit ka, at least sa wakas titigilan mo na ako. Tumalikod siya, iniwan si Will sa malamig na rooftop. Habang tuloy pa rin ang buhos ng ulan. At sa bawat akbang niya paalis, ramdam niyang nakamasid ang lalaki. Pero siya, wala siyang pakialam. Lumipas sa mga linggo, at patuloy si Will sa pagsunod at pagtitig kay Bea. Kaya hindi niya maiwasan na mainis. Mainit ang araw, pero malamig ang loob ng Lunas Garden. Maaga pa lang, ramdam na ng mga staff ang tensyon. Si Bea, nakaraniwang chill kahit toxic ang customer, ngayon ay parang bulkan na naglalakad. Tahimik, pero nakakabingi ang presensya. Bes, okay ka lang? Tanong ni Maris. Nakamasid din si Karen sa isang banda, habang nag-aayos ito ng baso sa bar counter. Okay ako. Matipid na sagot ni Bea, pero halata sa titig niya na may bumabagabag. Hindi pa man natatapos ang setup, bumukas ang pintuan ng restaurant. Nagkatingin na agad ang mga crew.
Si Will. May suot na simpleng polo at slacks. Parang hindi businessman kundi simpleng customer lang. Pero sapat ang presensya nito para magtaas ng kilay si Bea. Good morning. Kaswal nitong bate. Habang umuupo sa paborito nitong table. Walang sumagot. Tahimik si Bea. Pero naginit ang batok niya. Ilang linggo na siyang sinusundan nito. Bea. Tawag niya habang lumalapit sa counter. Pwede bang? Hindi na siya natapos. Malakas, mabilis, walang pasintabi. Tumama ang kamao ni Bea sa pisngi ni Will. Nagulat ang lahat. Tumigil ang lahat ng galaw sa loob ng restaurant. Nabitawan ni Karen ng baso. Napangiwi si Maris. Nabingi ang paligid. Gago ka. Ano ba problema mo ha? Nag-usap na tayo pero hindi ka pa rin tumitigil. Sigaw ni Bea. Nanginginig ang boses sa galit. Bea. Nagulat si Will. Hawak ang pisngi niyang namumula agad. Araw-araw ka nandito. Wala kang ibang magawa sa buhay mo kundi sundan ako? Anong gusto mong palabasin ha? Na kaya mo sirain ang tahimik kong mundo? Bakit? Sino ka ba? Bea, calm down. Huwag mo kong utusan. Hindi ako isa sa mga babaeng kinukuha mo lang kapag bored ka. Hindi ganun ang iniisip ko. Ano? Hindi mo iniisip? Pero araw-araw ka dito. Pinagtitinginan ako ng mga tao. Akala nila may something tayo, punyeta, Will. May sarili akong buhay. May sarili akong buhay na binuo ko. Nang walang tulong ninyo, huwag mong sirain yon. Anong ninyo? Tanong ni Will. Napakunot ang noo. Napahinto si Bea. Parang nadulas ang bibig niya. Pero huli na. Nagring ang cellphone niya. Tumunog ng malakas. Nakalagay lang sa apron pocket. Nang makita niya ang caller ID, nanlamig ang katawan niya. Biglang tahimik ang buong restaurant. Si Karen, kahit yung dishwasher, lahat nakatingin kay Bea. Dahan-dahan niya itong sinagot. Hello po? Magsuot ka ng maayos. Pumunta ka rito sa mansyon. Ngayon din. Hindi mo ba alam na trending ka na sa social media? Sinapak mo ang anak na isa sa mga business partner ko? Bea! Anong pinaggagawa mo sa Tagaytay? Namilog ang mata ni Will. Wait, anak ka ni? Binaba ni Bea ang tawag. Hindi siya nagsalita. Tumalikod siya. Huminga ng malalim. Tumingin sa buong restaurant. Aba. Fuck! Sikat agad sa social media ng ganun kabilis. Hayop yung nagbe-video kung sino man siya. Sorry sa gulo. Maglilinis ako mamaya. Mahinahong sabi niya. Bea, huwag ka muna umalis please. Sabi ni Karen lumapit sa kanya. Kailangan ko umalis. Lumabas siya sa restaurant na parang binuhusan ng yelo. Hindi siya naglakad. Halos tumakbo siya paakyat ng sakayan. Iniwan niya si Will. Iniwan niya ang mga tanong. Iniwan niya ang sarili niya sa loob ng mga mata ngayon. Unti-unti na nakikilala kung sino talaga siya. Malalaking pinto. Malamig na marmol. Tahimik na paligid na tila minamaliit ang bigat ng hakbang ni Bea habang binabaybay niya ang hallway. Ang bawat painting sa dingding, ang bawat chandelier sa kisame, lahat ay paalala ng mundong pinili niyang talikuran. Pagbukas ng pinto ng opisina ng kanyang lolo Ben, agad siyang sinalubong ng malamig pero matalim na titig ng matandang lalaki. Nakaitim ito, laging nakaayos, parang hari sa sarili nitong kaharian. Umupo ka. Utos nito. Di ako magtatagal. Sagot ni Bea. Tumayo lang sa gitna ng silid na natiling matatagang tindig. You made a scandal, Bea. Pambabastos sa anak ng business partner ko? Sa publiko pa? Ipinag-cross ni Bea ang kanyang mga braso. Bakit? May sinabi ba kayong anak siya ng Diyos? Kasi yun ang tingin niya sa sarili niya. May karapatang sumingit sa buhay ng iba. Tumitig si Lolo Ben. Maya-maya tumindig ito at lumapit sa mesa. Tama na ang drama. Hindi ko na palalampasin to. Oras na para itama mo pagkakamali mo. Kung yan ang dahilan,
Kaya mo ako pinatawag. Sorry, sayang ang gasolina. Bea, anak ng mga Montemayor si Will. Siya ang lalaki na katakdang mapangasawa mo. Napalingon si Bea. Dahan-dahan at parang sinampal. Ano? Lalaking ano? Naikasal na kayo sa kasunduan. Matagal na, bata ka pa lang. Tinupad lang ni Will ang parte niya sa usapan. Ang hanapin ka. Lolo? Tinanong niyo ho ba ako? Pinagsalita niyo ba muna ako? Pinakinggan niyo ba ako? Lahat na lang ba ng desisyon tungkol sa akin kayo ang may final say? Pamilya tayo na ginagalang, Bea. At bahagi ng pagkataong ito ang pagrespeto sa mga obligasyong iniwan ng mga magulang mo. Obligasyon niyo? Hindi ko pinili ito. Hindi ko pinili ang lalaking yon. Pumasok ang kanyang tita Elisa silid. Pinsan ng kanyang ina. Bitbit ang folder. Ito ang kasulatan, Bea. Pinirmahan ng ama mo bago siya namatay. At ng iyong nanay. Kinuha ni Bea ang dokumento. Binasa ang ilang linya. Pinunit ito ng walang alinlangan. Wala akong pakis sa papel na yan. Hindi ako pag-aari ng pamilyang to. Pride mo lang ang nagsasalita, Bea. At yung pride na yan, ang sisira sa'yo kung patuloy kang ganyan. Hindi pride to. Tao ako, lolo. Hindi livestock na ibibenta sa kapwa may-ari ng hasyenda. Pumasok ang isa pang tauhan. Sir, paparating na po si Mr. Will. Nasa gate na. Perfect. Sabi ni Lolo Ben. Makakaharap mo na mismo ang mapapangasawa mo. Halos panawan ng ulirat si Bea. Hindi ako magpapakasal sa lalaking yon. Nagbukas ang pintuan. Tahimik si Will nang pumasok. May band-aid sa pisngi. Suot nito'y polo at coat na kulay asul. At ang mata niya'y laging puno ng panunuri. Ngayon tila may bahid ng lungkot. Bea. Mahinang bati nito. Peking Ginoo. Ikaw pala ang price na gusto nila ipilit sa akin. Di ko to ginusto. Pero totoo ang sinabi ng lolo mo. Kung totoo yan, dapat noon mo pa sinabi. Bakit ngayon lang? Boses ni Bea yon, halatang nanginginig sa inis at pagkabigla. Dahil gusto kitang makilala, bago ko gamitin ang kasunduan. Gusto ko malaman kung totoo ba yung babaeng pumunta sa bahay namin noon, yung bata na may dalang laruan, at nagsabing ayaw niyang may kumukontrol sa kanya. Napakurap si Bea. Paano mo? Ako ang batang yan. Ako yung pinagbintangan mong snatcher sa party. Pinagtaasan mo ng boses. Bata ka palang palaban ka na. Tahimik ang buong silid, habang unti-unting bumabalik sa alaala ni Bea, ang batang lalaking halos iyakan niya noon. Yun ang kumuha ng laruan niya. Pero bukod pa doon, ang batang yun ay iyakin. Pero ngayon, iba na ito. Matatag, matikas, at iba na ang pagkatao ng batang yun. Pero naaalala niya pa ang mahigpit na pagkakahawak nito sa laruan niyang si Lala. Hindi kita maalala. Mapagkunwaring sabi ni Bea. Ako, araw-araw kitang naaalala. Lalo akong hindi papayag. Ngayon alam ko na isa kang sinungaling. Ginamit mo yung pagkakakilanlan mo para subaybayan ako. Stalker ka. Ginamit ko lang ang pangalan ko para makalapit. Pero lahat ng tanong ko, lahat ng pagsilip ko sa'yo, lahat yun totoo. Gusto lang kitang maintindihan. Ito ang hindi mo maintindihan, Will. Hindi mo kailanman makukuha ang respeto ko. Kung hindi mo rin ako matatanggap ng buo, wala akong balak maging trophy wife sa pamilyang pinili ako para sa'yo. Tumalikod si Bea. Umalis na ako nun. Maggagawa ako ulit ngayon. Pero paano kung ngayon ako na ang humabol sa'yo? Hindi siya lumingon. Hanapin mo yung sarili mong katinuan. Wala kang mapapala sa akin. At tuluyan siyang lumabas. Buo ang hakbang pero durog ang puso.
Hindi dahil sa kasunduan, kundi dahil sa posibilidad na kahit pa gusto niyang kalimutan ang lahat, may isang parte sa kanya na gustong maalala ang lahat ng nangyari noong nakaraan. Pumalo ang unang patak ng ulan sa motorsiklo ni Bea. Habang paakyat siya ng daan pauwi sa tinutuluyan, mabagal ang daloy ng trapiko. Parang sinasabayan ng langit ang bigat ng kanyang dibdib. Sa sobrang buhol-buhol ng iniisip niya, hindi niya namalayan na may isang sasakyang sumunod sa kanya mula pa sa mansyon. Isang itim na SUV. Pagbaba niya sa gilid ng apartment building, wala na siyang pasensya. Tinanggal niya ang helmet, hinampas sa upuan at lumingon ng mariim. At ayun, parang multo sa dilim. Bumaba mula sa SUV ang isang lalaking hindi mo alam kung persistent ba talaga o baliw. Si Will Montemayor. Magmumura sana siya pero hindi niya natuloy. Ano ba? Hindi mo ba maintindihan ang salitang umalis? Basang-basa ang buhok niya. Ang puting shirt niya dumikit sa katawan pero wala siyang pakialam. Bea, pakinggan mo lang ako kahit sandali. Sandali? Kanina pa ako rinding-rindi sa inyong lahat. Sa'yo, sa lolo ko. Sa mundo niyo, nakakala niyo lahat ng bagay na bibili. Na ang respeto pinipilit. Lumapit si Will, nakapayong. Sumilong ka muna. Binato ni Bea ang helmet sa lupa. Wala akong pakialam kung mabasa ako. Pero ikaw ang problema. Hindi mo ba kayang tiisin yung hindi? Ha? Hindi lahat ng babae kaya mong paluhurin at akitin agad. Hindi ako isa sa kanila. Tumigil sa paglapit si Will. Tinanggal ang payong. Hinayaan ang sariling mabasa. Wala akong balak sayangin ang oras mo, Bea. Kaya nga ako nandito. Gusto ko lang malaman mo kung bakit ko to ginagawa. Para saan? Para saan? Para makonsensya ako? Para maawa ako sa'yo? Sorry. Hindi ako yung tipo ng babae na umiiyak sa scripted na drama. Minsan ka na rin umiyak. Sa harap ko. Sa taguan sa likod ng bodega niyo. Sa lumang rest house ng Aguinaldo. Nawala yung paborito mong laro ang robot. At ang sabi mo, kahit bata ka, lalaki kang palaban. Naalala mo? Napaurong si Bea. Hindi niya alam kung dahil sa lamig ng ulan o dahil sa bigat ng mga alaala. Matagal na yon. Halos 5 taong gulang pa lang siya. Tumigil ka. Hindi mo alam ang pinagdaanan ko. Hindi mo alam kung gaano karaming beses ko kinailangang itapon yung pagkatao ko para lang hindi ako mabuwag. Mayaman ang kanyang pamilya. Pero mas pinili niyang magsumikap dahil una sa lahat, hindi siya tanggap ng kamag-anak niya. Dahil sa kanyang pagkatao. Sa simpleng pananamit niya na panlalaki. Tanging ang lola niya lang ang yumakap sa kanya. Alam ko hindi madali. Pero hindi kita sinusundan para bilhin ang desisyon mo. Gusto lang kitang makilala. At sana kung sakali lang, mapatunayan sa'yo na hindi ako parte ng mundong sinaktan ka. Lumapit si Bea, may galit pa rin ang mata. Pero nanginginig ang boses. Bakit ngayon lang? Bakit? Kailan lang kita nakilala sa formang judgmental? Tahimik, laging nakatitig na parang may mali sa akin. Dahil in denial ako. Nung una, iniisip ko imposible. Ikaw yung bata? Ikaw yung mapapangasawa ko? Tomboy ka, palaban, galit sa lahat ng bagay. Lalo sa mga mapanghusga at mapangapi. Yun naman pala eh. E di sana hindi mo nala ako ginulo. Tama ka. Pero hindi ko ginulo ang buhay mo para sirain yun. Ginulo ko yun kasi gusto ko ng pagkakataon. Kahit isang beses ng Bea. Isang beses lang na makausap kita na hindi ka lumalayo. Natahimik si Bea. Ulan na lang ang maririnig kasama ang ingay ng puso niya hindi maintindihan kung saan kakampi. Sa sariling galit o sa tinig ng taong pilit pumapasok sa buhay niya. Hindi ako babae na tinuturuan mo mahalin ka, Will. Hindi ako binuo para sa fairy tale ending yung mga elitista. At lalo ako hindi ginawang kasura-sura yung kasunduang hindi ko naman pinirmahan. Huwag mo na akong guluhin.
Yun lang ang hiling ko. Alam ko. Pero ako, marunong ako maghintay. Natutunan ko yun. At kung ang kapalit ng paghihintay ko kahit konti respeto mo, tatanggapin ko. Walang kasunduan, walang obligasyon. Ako si Will. Walang last name, walang kayamanan. At gusto lang kitang kausapin bilang si Bea. Hindi bilang may koneksyon sa kasunduan. Hindi bilang babae, bilang ikaw. At bilang babaeng minahal ko noon pa man. At papatunayan ko yun sa'yo. Napapikit si Bea. Tila umigting ang ulan, kasabay ng tibok ng kanyang dibdib. Tumigil ka na! Tumigil ka na! Huwag mo subukang buksan yung pintong pinako ko na! Wala akong kailangan sa'yo. Lalo na sa mga alaala mong pilit mo binabalik sa utak ko. Tama na! Kung sakali lang. Kung sakali lang dumating ang araw na napagod ka na lumaban mag-isa, tandaan mo tong gabing to. Nandito ako. Na may isang tangang lalaki, hindi umaalis kahit sinisigawan mo. Hinawakan ni Bea ang doorknob. Ang tanga mo, Will. Huwag ka umasa. Huwag kang umasa sa akin. Matagal ko nang tinalikuran ng lahat. Huwag kang umasa na dahil sa'yo. Babalik ako sa mundo niyo. Tanga ako sa paningin mo. Marahil tama ka. Pero alam mo, Bea, matalino din ako. At hindi ako sumusuko sa mga taong alam kong worth it. Binuksan ni Bea ang pinto. Pumasok sa loob na hindi lumilingon. Malamig sa loob pero mas malamig ang katahimikang naiwan sa likod ng pinto. Sa labas, nabalot si Will ng ulan. Pero hindi siya umaalis. Sa halip, napaupo siya sa gilid ng bangketa. Suot pa rin ang basang coat at naghintay. Sapagkat minsan, kahit pa alam mong hindi ka gusto ng tadhana, wala ka pa rin ibang gusto kundi siya. Maaga pa lang gising na si Bea. Wala siyang pasok. Pero nakasanayan niya na maglinis ng veranda tuwing umaga. Yung maliit na space sa labas sa apartment niya, kung saan tanaw ang kabundukan ng Tagaytay, at minsan kung papala rin, makikita din ang dagat na ulap. May dala siyang tabo at timba. Suot ang loose na basketball shorts at isang sando na manipis at may tatak na isang lumang banda. Nakapulupot ang kanyang buhok at kahit wala siyang intensyong mag-ayos, salatang fresh pa rin siya kahit medyo ragged na ang itsura. Binuhusan niya ng tubig ang tiles. Nang may marinig siyang mahina pero pamilyar na ubo. Napalingon siya doon at ayun, parang multo na may sariling agenda. Nakaupo si Will sa gilid ng bangketa. Hawak ang paper cup ng kape. Ang coat niya tuyong-tuyo. Dahil sa bagong suot na hoodie. Nakasalampak na parang tambay. Anong oras na? Diyan ka natulog? Tumangos si Will, ngumiti pa. Kumusta yung ulan? Mapang-asar niyang tanong. Ayos lang. Pero alam mo, hindi na magiging malamig ang pakiramdam ko kung kukumustahin mo ako. Ewan ko sa'yo. Ginusto mo yan. Hindi kita inaya dito. Hindi kita kailangan. Itinuloy niya ang pagbuhos ng tubig. Pero kailangan kita makita. At kahit ayaw mong aminin, gusto mo rin ako makita. Gusto kong suntukin ka. Fair enough. Basta makita mo lang ako, ayos na ako kahit bugbog. Kapal talaga na mukha mo, no? Tahimik ang sandali. Hangin lang ang mararamdaman. Pagkatapos sa ilang minuto, nagsalita ulit si Will. Ganda mo ngayon. Mabilis siyang sumagot. Ulul. Hindi napigilan ni Will ang tumawa. Totoo naman. Para mas bagay sa'yo yung ganito. Walang makeup, may hawak na tabo. Ganda mo po. Pwede kang superhero. Bobo ka ba? Ako pa talaga yung superhero? Bakit hindi? Marunong kang manapak, manginsulto, at magligtas ng sarili mo mula sa kahit sinong gago. Isa kang rare breed, Bea Zamora. Napangisi si Bea. Konti lang, bahagya. Pero agad niya nang iniwas ang tingin at bumalik sa pagwawalis ng mga nilaglag na dahon. Dami mong sinasabi, wala akong pake. Hindi kita inalala kagabi, kung yan ang inakala mo. Di naman ako umaasa na iniisip mo ako. Tumayo si Will mula sa pagkakaupo.
Umaasa lang ako na hahayaan mo ako makilala ka kahit konti. Hinagis ni Bea ang walis sa gilid. Mapilit ka. Desperado. Mas okay na kung umalis ka na lang, no? Di kita kailangan. Pangit mo. Pero ikaw kailangan kita sa umaga ko. Alam mo, Will, marami akong pwedeng piliin sa buhay na to. Pwede ako magpakabaliw, magpakasaya. Pwede rin ako magwala, magalit, tumakbo, o kahit magpakalayo-layo. Pero isa lang ang sigurado ko. Hindi mo ako mapipilit. Hindi sumagot si Will. Tumango lang. Tinanggap ang linya niya na parang suntok. I get it. Di mo gets? Tumawa si Bea, pero walang halong saya. Hindi mo gets kung paano ako lumaki na hindi kailangan pumili para sa sarili ko. Laging may nagsasabi sa akin kung anong dapat kong isuot, anong dapat kong ikilos, sinong dapat kong mahalin. Kaya kahit disente kang kausap, kahit may itsura ka, kahit nagkakape ka sa bangketa magdamag para lang makita ako, hindi yan sapat. Para ipikit ko yung mga mata ko ulit sa mga taong gustong diktahan ng buhay ko. Mabigat ang katahimikan. Hanggang sa narinig niya muli ang boses ni Will. Mas banayad na, mas mahina. Hindi kita pinipilit. Pero kung sakaling pagod ka na sa lahat ng boses na gustong pumili para sa'yo, sana tandaan mong, ako yung lalaking tatahimik lang sa tabi mo. Handang makinig. Biglang may marahang tila kumalampag sa dibdib ni Bea. Ulul. Muling sagot niya. Pero hindi na matalim. May bakas ng ngiting pinipigil. Siguro kung gusto kita, baka kinilig na ako sa mga sinasabi mo. Ha, ganon. So ibig mo sabihin may chance? Ang ibig kong sabihin, mabuti na lang wala kang chance. Para hindi kita kailangan suntukin tuwing umaga. Ngumiti si Will at tinasan dalang paper bag. Bumili ako ng pandesal. Gusto mo ng kape? Pandesal lang. Yang kape mo, sa'yo na. Ayoko na matamis sa umaga. Sige, iinumin ko ang pait para sa'yo. Drama mo. Pero effective, di ba? Ngumiti si Bea. Isang ngiti na mahirap makuha. Pero kapag nakuha ng isang tao, para na itong iginantimpala ng mundo sa'yo. Pumasok ka na nga. Bago kita paulanan ng sabon. Pagpasok nila sa loob ng apartment ni Bea, agad na bumungad ang simpleng ayos ng lugar. Isang lumang mesa, 2 upuan, maliit na kusina sa gilid, at isang palaspas na nakaipit sa itaas ng pintuan. Walang kahit anong palamuti. Tahimik lang si Will habang inilalapag ang paper bag ng pandesal sa mesa. Si Bea naman dumiretso sa lababo. Naghugas ng kamay, huminga ng malalim. Ayaw niyang pansinin, pero may kumakabog sa dibdib niya. Hindi dahil sa kilig, hindi rin dahil sa takot, kundi dahil sa hindi niya maintindihan. Lumapit si Bea, umupo sa tapat niya at inabot ang isa sa mga pandesal. Pinipisil-pisil niya muna bago kumagat. Dry. Maikling komento nito. Dry ka rin sa simula, pero kinagat pa rin kita. Gago ka ba? Napaubos si Bea sa gulat. Bastos mo? Sorry pero honest lang. Lagi kang galit pero ngayon parang mas malambot ka. Ang tingin mo sa akin tinapay? Hindi. Mas parang bagyo. Nakakatakot pero maganda panoorin mula sa malayo. Pero ang totoo, gusto lang talaga nito mapansin. Napakurap si Bea. Hindi niya alam kung sasagutin ba niya yun na suntok ko ng titig. Ang hindi niya inaasahan, yung katahimikan ng paligid. Paano simpleng almusal, may biglang lugar para sa mga salitang hindi niya inaamin, kahit sa sarili niya. Alam mo, Will, ayoko talaga ng ganitong usapan. Ayoko ng malalim, hindi ako sanay. Okay lang, kahit tahimik ka lang, nandito lang ako. Yun nga nandito ka. Natahimik si Will. Ramdam niyang may sasabihin pa si Bea. At hindi siya dapat manguna. Alam mo ba kung gaano kahirap tanggapin? Na may lalaking nananatili kahit anong tapang ko? Na kahit ilang beses ko siyang binara, tinanggihan, ininsulto, andyan pa rin siya? Hindi agad sumagot si Will.
Hinayaan lang niya magsalita si Bea. Kasi hindi ako sanay. Lagi ako nauuna. Ako yung nauunang umalis. Yung nauunang manakit. Mas madali yun kesa sa maiwang nakatunganga. Pero bakit mo ako hinintay sa ulan? Bakit mo ako tinatanggap kahit ganito ako? Kahit wala akong ribbon sa buhok. Kahit mas gusto kong boots kesa takong. Kahit lahat ng tao sinasabing wala akong puso. Because I see it. Sagot ni Will. Panayad. Meron kang puso. Hindi lang halata. Pero nagtatago. At tuwing tinitignan kita, naririnig ko yung tibok nito. Kahit paanong palusot mo. Tumulo ang luha ni Bea. Hindi niya ginusto. Pero ayaw niya ring pigilan. Tagal kong tinanggap na ganito lang ako. Palaban, prangka, laging alerto. Kasi takot ako. Takot akong kapag pinili kong maging malambot baka masaktan ako ulit. Tumayo si Will. Dahan-dahang lumapit sa tabi niya. Hindi agad humawak, naghintay lang. Pero alam mo, Will, ang mas nakakatakot? Yung makita kong gusto kong hawakan ka, pero hindi ko alam kung paano. Sa wakas, inilagay ni Will ang kamay sa balikat na babae. Marahang nakahawak. Hayaan mo muna akong humawak. Sabi ni Will. Hanggang matutunan mo rin na gusto mo akong hawakan pabalik. Tahimik lang silang dalawa. Walang ingay kundi ang humuhunis sa labas. At ang ingay ng pusong matagal nang gustong marinig. Lumipas ang ilang linggo. Hinayaan ni Bea si Will na sumunod-sunod sa kanya na parang aso. Kararating lang ni Bea at Will sa terminal nang tumunog ang cellphone ni Bea. Hello, La? Sagot niya. Habang pinagmamasdan si Will, nahirap pa ring buhatin ang overpack niyang backpack. Hindi niya ito tinulungan. Natatawa lang siya sa itsura nito. Pawisan, hingal, pero game na game. Bea, iha, umuwi ka nga rito. May emergency sa bahay. Kailangan ka namin. Anong emergency to, La? Baka naman naubusan lang kayo ng kape, ha? Bea! Napasinghala matanda. Pasaway ka talaga. Umuwi ka na lang. At isama mo na yung boyfriend mo. La! Ani nga sabay sulyap kay Will. Di ko pa siya boyfriend. Nanliligaw pa lang ho. Eh di mas maganda. Kailangan kong kilalanin. Natatawa si Bea. Pagkalapag ng tawag. Paka Pogi, may field trip tayo sa probinsya. Seryoso? Oo. At mukhang magiging panauhin kang espesyal ni Lola Emmy. Halos 5 oras ang biyahe. Hindi sila masyado nag-usap pero hindi rin awkward. Si Will, nakatulog pa sa balikat ni Bea habang nasa bus. At si Bea tahimik na pinagmamasa ng mga dumadaan sa bintana. Pagbaba nila sa terminal ng San Isidro, agad silang sinalubong ng alikabok. Init ng hangin at ang maingay na tricycle ni Mang Andoy na walang tigil kung humarurot. Bea! Sigaw ng isang matandang babae habang palapit. Anak ng tinapa, sa tagal mo di umuwi. Nakalimutan mo na tong mukha ng lola mo? Hayla. Ngiting saad ni Bea, na-miss ko po kayo. At sino yung gwapo na yan? Ito na ba yung... Tanong agad ni Lola Emmy habang nakaturo sa lalaki. Hindi na tuloy ang sasabihin ng umismid si Bea. Siya po yung... Boyfriend mo? Hindi po. Pero siya po yung lalaki na pili ni Lolo Ben para pakasalan ko. Naalala niyo pa po ba yung kasunduan noon? Tumigil si Lola Emmy sa paghinga. Ano? Si Will Montemayor po, La. Yung napili ni Lolo. Opo, La. Ito na po yun. Hindi makapaniwala ang matanda. Parang nalula. Pagkatapos biglang bumunot ng cellphone. Ben! Sigaw nito sa tawag. Totoo ba yung sinasabi mo noon ay papakasal mo si Bea sa apo ng kumpare mo Montemayor? Bakit hindi mo sinabi sa akin na gwapo itong lalaking ito? Habang nagsasalita si Lola Emmy sa telepono, napatingin si Bea kay Will. Natatawa, pero halata ang tensyon. Pinisil ni Bea ang kamay niya. Relax ka lang, hindi ka nila kakainin. Pero parang ako ay papakain sa baboy na lulutuing lechon.
Wala namang lechon ngayon. Matagal pa yung piyesta. Kang OA. Ambisyoso. Pero baka nga ikaw maging handa. Pagkatapos ng sinabi ni Bea, pareho silang natawa. Maya-maya pa, pinapasok sila ni Lola sa bahay. Lumang bahay na may kahoy na hagdan at tanim na mga gumamela sa bakuran. Pamilyar ang lahat kay Bea. Pero ngayong kasama niya si Will, parang may ibang pakiramdam ang pag-uwi niya. Sa loob, habang pinaghahain sila ng kakainin ni Lola, hindi napigilang bumaling ulit ito kay Bea. Totoo ba ito, Bea? Gusto mo na talaga siyang pakasalan? Nagkatinginan sila ni Will. Hindi agad sumagot si Bea. Sa halip, umupo siya sa tapat ni Lola at tumango. Hindi ko talaga alam kung anong gusto ko. Hindi ko alam kung gusto ko to. Pero sa dami ng lalaking lumapit sa akin, na gusto lang akong baguhin, ito lang yung nanatili kahit di ako maganda. Kahit brusko ako at kahit panay ang palalait ko sa kanya. Aba paano kung iwan ka rin yan? Di ko alam. Pero ngayon di naman siya umaalis. Tumango si Will. At hindi ko rin po balak umalis, Lola. Hindi ko alam kung galing yan sa puso o dahil sa takot ka sa apo ko. Pareho po. Sagot ni Will sabay tawa. At doon tumawa na rin si Lola Emmy. Tumatawa hanggang sa napaiyak. Apo, ang tagal kong hinintay itong moment na ito. Akala ko hindi mo talaga mararamdaman yan. Yung kilig, yung respeto, yung pag-asang may pwedeng magmahal sa'yo ng buo. Hindi mo kailangan magbago, Bea. Pero kung natuto kang tumanggap, ibig sabihin niya natututo ka ring magmahal. Natameme si Bea. Kasi totoo. Hindi niya inaasahang ganito ang sasabihin ng kanyang lola. Pero mas hindi niya inaasahang ang sarili niyang puso ay umaayon sa sinabi nito. Kinagabihan, habang nasa silong si Will at inaayos ang electric fan na may kalawang na, pinapanood siya ni Bea mula sa bintana. Okay ka lang ba dyan? Oo, mas gusto ko pa to kaysa sa aircon sa kondo. Sure ka? Basta may kape lang ako mamaya, okay na. May kapembara ako doon, timplahan kita mamaya. Tumingala si Will. Pwede ko bang sabihin to? Ang alin? Ang ganda mo pag nasa bahay. Walang makeup pero ikaw pa rin. Tumahimik si Bea. Maya-maya iniwas niyang tingin. Baka gusto mo sumama sa panggabing ronda ni Mang Temyo kung magpapalambing ka pa ng ganyan. Sasamahan kita kahit sa taniman ng gabi. Corny mo. Napapangiti naman kita. Napangiti na nga si Bea at doon niya naramdaman. Hindi lang siya umuuwi sa probinsya. Parang unti-unti na rin siya umuuwi sa sarili niya. Kinabukasan mainit. Maalikabok. Maingay ang mga manok sa umaga. At higit sa lahat walang aircon. Seryoso ka? Bakit? Gusto mo prank to? Ayaw mo? Tuwang-tuwa si Will. Tumakbo siya palapit at niyakap si Bea ng mahigpit. Bea Zamora, you have no idea kung gaano mo ako pinasaya. Alam ko, kasi ako din. Hindi ko alam kung paano pero unti-unti nahulog ako sa'yo. Ang tanging naririnig nila pag-ihip ng hangin. Ang langit ay bughaw na bughaw at ang tibok ng puso nila. Ngayon, natututo na magtiwala muli. Bea, pwede bang humiling pa ng isa? Ano na naman yon? Kiss. Isa lang. Promise, hindi ako magre-request ulit sa loob ng mga 5 oras. Napangiti si Bea, saka lumapit at hinawakan ang mukha ni Will. Ba't 5 oras pa? Bulong niya, saka dahan-dahang hinalikan si Will sa pisngi. Sa'yo lang ako naging ganito. Sa'yo lang ako natutong tumawa na walang iniisip na takot. Kaya please lang, huwag kang mawala. Hindi ako mawawala. Dahil ikaw na yung tahanan ko. At sa tuktok ng bundok na yon, sa gitna ng katahimikan at malayang hangin, 2 pusong dating magkaibang mundo ang tuluyang nagtagpo. 7 buwan pagkatapos ng picnic sa bundok, bumalik na sina Bea at Will sa Maynila. Bagamat malapit na ang loob nila sa isa't isa, ito ang unang pagkakataon na haharap sila sa mas malaking mundo. Kung saan,
mayroong mas matitinding opinyong naghihintay. Lalo na kay Bea na laging laman ng mata't bulong sa restaurant. Sigurado ka ba sa gusto mong gawin? Tanong ni Bea na nasa loob ng kotse ni Will. Tungkol saan? Yung ipapakilala mo ako na ako na talaga. Yung girlfriend mo? Yung buong Bea Zamora. Pantay ang gupit, naka-leather jacket, tomboy manamit. Bea, tayo na diba? Tanggap kita kahit ano ka pa. Ikaw yung babaeng mahal ko. Pinapakilig mo naman ako, grabe ka naman. Pero sige, bahala ka. Pagdating sa restaurant, agad silang napansin ang dating kasamahan ni Bea. Si Bea! Sigaw ni Karen, ang isang kasamahang waitress niya noon. Hoy Bea, balik ka na? Tanong ni Maris. Pero ang mas kapansin-pansin, nakahawak ang kamay ni Bea kay Will. Hindi halata pero sapat para makita ng iba. Napansin ito ng iba pa nilang kasama. Lumapit si Maris. Bea, Will, may bago ba akong dapat malaman? Opo, kami na. Kung may problema, sabihin niyo lang. Tumahimik ang karamihan. Pagkatapos ng ilang segundo, natawa si Maris. Alam mo, matagal ko na hinihintay na may umamin eh. Laging palihim ang chika. Pero Bea, ikaw na talaga ah. Wala ka talaga inuurungan. Natawa rin si Karen. Ang pogi ni Will ah, panalo ka dyan. Sumabat naman si Marco. Hindi nga ako makapaniwala, Bea. Nung sinapak mo lang si Will. Kala ko, magiging magkaaway na kayo habang buhay. Yun pala magiging kayo. Ako nga rin nagulat. Pero alam nyo, wala akong pinagsisisihan. Tumingin si Will sa paligid at ngumiti. Alam nyo si Bea, siya yung taong akala mo mahirap mahalin kasi matigas ang labas. Pero pag nakapasok ka sa loob, sobrang lambot. Kaya hindi ko na siya bibitawan. Nagbiruan pa ang lahat sa loob ng restaurant. Inaasar sila ng mga dating kasama ni Bea sa restaurant. Pero masaya ka? Tanong ni Maris. Masaya. Kinakabahan pero masaya. Maya-maya tumabi si Will sa kanya. Bea, salamat kasi pinili mo ako. Alam ko hindi madali. Pero gagawin kong worth it lahat. Hindi kita bibiguin. Dapat lang. Kasi pag binago mo ako, may itak si Lolo Ben sa probinsya. Gusto mo bang subukan? Wag. Seryoso ako. Seryoso ako sa nararamdaman ko sa'yo at proud na proud ako sa'yo, Bea. Bakit? Kasi tinanggap mo yung sarili mo ng buo at mas minahal kita dahil doon. Ngumiti si Bea. Hindi na siya yung Bea Zamora na laging may nakataas na kilay at may laging gustong patunayan. Ngayon, siya na yung Bea na kayang ngumiti ng buo at may isang taong minamahal at ang pangalan ay Will Montemayor. At hindi nagtagal, kinasal silang dalawa. Hindi arranged marriage, kundi totoong pagmamahalan. Nilibot nila ang buong mundo hanggang sa wakas magsettle at biyayaan sila ng anak. Hindi inasahan ni Bea lahat ng mangyayari sa kanya. Pero kung ito ang tinatawag na tadhana, masaya siya at niyayakap niya ng buong buo ang tadhanang ibinigay sa kanya ng may kapal. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Daisy Likayan, Merlina Aparta, Maria Cristeta, Phoebe Magalon, Cleo Kawaling, Virginia Salarza, Raquel Sinfuego, Marieta Flores, Ninya Makadangdang, Vicky Pagulay, Edna Espinosa, Josefina Rubio, Mia Abuat, Gloria Soleza, at Emeline Cadenas. Hello, this is Iya. Meron kaming munting mensahe na nais iparating sa aming mga masugid na tagapakinig. Hihingi lang po sana kami ng konting lambing. Napansin po kasi namin na karamihan po sa aming mga listeners hindi pa po nakakapag-subscribe sa aming mga channels. Kaya ini-encourage po namin kayo na kung isa kayo sa mga frequent listeners at hindi pa nakakapag-subscribe,
magiging malaking tulong po sa aming munting community ang pag-click nyo sa subscribe button at pag-tap ng notification bell para ma-notify kayo sa ginagawa naming daily update sa channel. Malaki rin ang magiging tulong nito sa mga writers na nagsusulat para sa aming channels, and also, they would be encouraged to na magpatuloy sa pagsusulat ng sa gayon, mas mabigyan pa namin kayo ng kasiyahan at entertainment sa araw-araw. Yan lamang po at maraming salamat po sa inyong lahat.